Gray, ano ba? Naiinis na ako sa'yo. 3 araw ka nang walang ginagawa sa buhay kundi ang maglasing. Si Sophie, pinuntahan siya nito sa bar na pagmamay-ari ng mga pinsan niya. Nasa isang VIP room siya at dito niya napagpasyahan ang maglasing. No one truly knows how he feels right now. No one understands the deep pain he's going through. Love is wonderful, but it hurts when you realize you can't give your whole self. Letting go might be the best choice, but it's also the hardest. So, he turned to alcohol, pouring all his frustration and heritage into the bottle. Each drink gave him a momentary escape from the storm of emotions inside him. Gray, please, nakikiusap ako sa'yo. Move on from the past. Hindi mo kasalanan kung bakit namatay ang kakambal ko. Alam kong hanggang ngayon sinisisi mo pa rin ang sarili mo. Ito ang dahilan kaya sinasabi mo sa sarili mo na walang babaeng deserving sa'yo, na hindi mo kayang makipag-commit sa isang babae lang. Hindi siya nagsasalita at patuloy lang siya sa pag-iinom sa alak. Hindi siya pwedeng umibig dahil matagal na niyang inilibig ang puso niya kasama sa isang babae na nagawan niya ng kasalanan. Laging sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya na dapat na siyang ma-move on mula dito. Madaling sabihin, hindi naman kasi naintindihan ng mga ito ang tindi ng pagsisisi na dinadala pa rin niya hanggang ngayon. He can't commit himself to anyone dahil ipinangako niya ito sa isang babaeng matagal nang wala. And he chose this way. Wala sa bokabularyo niya ang makipag-commit. Wala sa bokabularyo niya ang magkaroon ng asawa. At hanggang ngayon, hindi pa rin ito bahagi sa mga plano niya. He is just a womanizer, playing around with women. Isang pangako na hindi mapapako kahit pa puso niya ang maging kalaban niya. At kung hindi naman si Sofia ang dahilan, Gray. Kung ako naman ang dahilan, hindi ka na dapat mag-alala pa sa akin. Magiging okay din ako, ibinaba niya ang hawak na botelya. Napatingin siya kay Sophie, kitang-kita niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Are you sure na magiging okay ka lang, Sophie? Hindi mo naman kailangan pakasalan si Shachar. I'll be fine, Gray. Talam ng mga mata nito. Mabait nga siguro ang pinsan niya pero isa pa rin itong Montreal, iba pa rin ito kung magalit. Sumama ka na sa kanya. Okay lang ako. Are you sure? Si Sophie, you know what Sophie, kung hindi lang dahil sa batang nasa sinapupunan mo, hindi ko sasayangin ang oras ko sa'yo. Hindi kita mahal pero mahal ko ang anak ko. At huwag mong pag-isipan na ilayo sa akin ang anak ko dahil pagsisihan mo pag gagawin mo yan. I'm upset right now, so please don't aggravate the situation. Come with me because I don't want this to affect our child. Pregnant women shouldn't stay up late, galit na galit sabi ni Sacher. Nakikita niya ang paglitay ng takot sa mga mata ni Sophie. Huwag mong sigawan ang asawa mo, aniya sa pinsan. Huwag kang manggialam dito. You have no right to meddle because you're not a good husband anyway. And bro, before you consider taking responsibility for a woman's pregnancy that isn't yours, face your own obligations. Anong ibig mong sabihin? Kunot-noo niyang tanong dito. I know I'm smarter than you, but you're smart too. Because if not you wouldn't understand what I mean. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Kunot-noo din siya na pinilit inintindi ang nais sabihin nito. Sila ng pinsan ko. Kontrabida ako, Pero later, napagtanto ko din naman na infatuated lang ako sa Tito Sancho mo, hindi talaga love ang nararamdaman ko. Sinabi ko ito sa'yo para sabihin sa'yo na mana lang sa akin ang anak ko. Later, she will realize hindi ka niya mahal and she is just infatuated with you. That's a good thing. Dahil ayaw kita para sa anak ko. Please ma'am, I just want to talk to her. Nakikiusap na siya dito. Alam niyang ayaw nito sa presensya niya. Bakit? Hindi niya alam ang isasagot niya. My daughter has already decided to let you go. If you're uncertain about your feelings for her, it's best if you stop talking to her and avoid causing her any more confusion. If you don't truly love her, please allow her to move on and find peace. She deserves clarity and peace of mind, so if you're not committed to her, it's kinder to just let her go in peace. Makakaalis ka na, Gray. Hindi ako papayag na kausapin mo pa ang anak ko at baka mabaliw na naman siya muli sa'yo. Please,
I just want to know if she's pregnant. Anong gagawin mo if ever buntis nga siya? I will keep her. Hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko na walang ama. Tumitig muna ito sa kanya sandali. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito. Gray, he smiled pero hindi naman umabot sa mata nito, maniwala ka. Kung buntis lang si Christel, hindi ako papayag na magkahiwalay kayong dalawa. Kaya lang, hindi buntis ang anak ko. Makakaalis ka na. Wala kang pananagutan sa anak ko. Ibinalik na niya ang kalayaan mo. Pakawalan mo na rin siya. Tumalikod ito sa kanya pero lumingon ito muli. Umaasa ako na ito na ang huling pagkikita nating dalawa. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko. Pakiusap. Malapad ang ngiti ng mommy ni Gray sa akin pero alam kong malungkot din siya. Kitang-kita ko ito sa mga mata niya. Kasama niya ang asawa niya. Kasama ko din ang ina ko. Binisita ako ng mga magulang ni Gray dito sa mansyon ng tita Atasha at tito Sancho ko. I'm deeply sorry, Christel. I'm profoundly embarrassed by what my son has done to you. My husband and I are devastated by the outcome of your relationship with Gray and want to express our sincere apologies for the pain and difficulties our son has caused you. Sana mapatawad mo kami dahil sa gulong dinulot ng anak namin sa buhay mo. Ang sinabi sa akin ng mommy ni Gray. I know she is sincere with the words she said. Thank you, ma'am and sir, you don't need to apologize to me. What happened was between Gray and me, you weren't involved in that. Ako dapat ang humihingi ng tawad sa inyo dahil niloko ko kaya para mapakasalan lang ako ni Gray. They were right. Something forced and started wrong doesn't bring anything good. I was deeply hurt by what happened between Gray and me. I'm working on healing from the hurt caused, and I hope with time, I can find peace and move forward, galing sa puso kong sabi sa kanila. Ramdam na ramdam ko na ang pamamasa ng mga mata ko. Salamat Christel, si Ma'am Afia. Gusto din sana namin humingi ng tawad sa ina mo dahil sa sakit na dinulot ng anak namin sa'yo. Alam ko kung gaano kasakit sa isang ina na makitang nasasaktan ang anak nila. Minsan, hihilingin na lang namin na sana kami na lang yung masaktan, hindi na yung mga anak namin. I'm sorry Denise. Hindi namin napigilan na mangyari ito. Nasaktan nga ako sa nangyari sa anak ko. Nasaktan nga ako sa isipin na hindi man lamang siya binibigyan ng halaga ng asawa niya kahit papinikot lang niya ito. Kahit respeto lang naman sa anak ko. Ni hindi nga sinubukan ng anak niyo na makilala kaming mga magulang ni Christel. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ayaw na ayaw ko sa anak niyo. Hindi naman talaga mapipikot ang anak niyo kung hindi siya nagpapapikot. Hindi naman buntis ang anak ko para pakasalan niya ito. But I choose not to harbor resentment, understanding that my daughter bears the greater fault in this matter. It's often a profound misstep to be entangled with someone who does not reciprocate our affections. My sole wish now is for your son to cease troubling my daughter, to vanish from her life entirely. Let their annulment proceed swiftly, relieving them both of this burden. Hindi na ako nagkomento sa sinabi ni Mommy, hinayaan ko lang siya. Alam ko naman kasi na talagang masama ang loob niya sa mga nangyari. Kaya nga kahit marami siyang may iwan trabaho, pinuntahan niya pa rin ako dito para damayan ako sa sakit na naramdaman ko. Lion din ba ang gusto mo, Iha Christel? Si Ma'am Afia. Ayaw mo na bang makita si Gray? Gusto mo na bang mapawalang bisa agad ang kasal niyong dalawa? Oo, walang pang-alinlangan kong sagot. Kahit mahal ko si Gray, gusto ko talagang mangyari ito. Hindi lang ako ang nasasaktan sa pagkakamaling nagawa ko. Kung kaya ko lang burahin si Gray mula sa alaala ko, ginawa ko na. Gusto kong burahin kahit ang pinakaliit-liitan detalye tungkol sa kanya. Ayaw ko na siyang makita. Ni ayaw ko na siyang makasalubong pa. At gusto ko din mawawalan na ng bisa agad ang kasal naming dalawa. Gusto ko nang magsimula muli ng panibago. Kailangan ko nang umalis, baka mahalata na nila ang tiyan ko. At makakaalis lang ako pag-approve na ang annulment naming dalawa ni Gray. Ayaw kong may babalikan pa ako dito kung sakasakaling magkaroon ng problema tungkol dito. Don't worry Christel, ako mismo ang gagawa ng paraan para mapawalang bisa agad ang kasal ninyo ni Gray. Ang daddy ni Gray. And please don't worry about my son. I promise you that he won't cause any trouble for you.
I will personally intervene to ensure he refrains from doing so. He will completely out in your life just like the way you want. Salamat, ang tanging nasabi ko. Umalis din naman agad ang mga magulang ni Gray pagkatapos nila akong kausapin. Nasa loob ako ng kwarto ko. Iniligpit ko na ang mga gamit ko. Nakahanda na ang mga ito dahil hindi na rin naman ako magtatagal. Nangako ang daddy ni Gray sa akin na mapawalang bisa na ang kasal naming dalawa ni Gray sa linggong ito. At inaasahan ko talaga na mangyayari ito. Hanggang ngayon, masakit pa rin naman, ramdam ko pa rin yung sakit, hindi naman kasi agad maghihilom ang sugat na nasa puso ko dahil sa pagkabigo ko sa unang pag-ibig ko. Napatulo na naman ang luha ko. Pinanggako ko sa sarili ko noon na hindi ko susukwan si Gray dahil siya yung pinakamalaking pangarap ko. But not all dreams are good for you, and not everything you desire will come to fruit ayon. For me, Gray is not beneficial, and I will never achieve the love I've longed for from him. Gray is the dream that I will never attain. Maya-maya lang, napatingin ako sa pinto nang bumukas ito. Si Mommy ang pumasok at umupo siya sa tabi ko. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Kumusta ang naramdaman mo? Are you okay? Isang tango lang ang sinagot ko sa kanya. Tumitig ako sa kanya, may gusto akong malaman mula sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mom, gusto ko pong magkaroon ng kahit anong impormasyon tungkol sa tunay kong ama. Gusto ko siyang makilala kahit papaano. At malaman ang totoong istorya ninyo. Napaawang ang labi niya, parang nahihirapan siyang magpasya kung pagbibigyan ba niya ako sa kahilingan ko. Please. Nagsumamo ang titig ko sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya magsalita. Mahabang istorya Christel, pero bibigyan kita ang kunting impormasyon tungkol sa kanya. Ang pangalan niya ay Stephen, isa siyang abogado. Bata pa lang kami ay kilala na namin siya ni Atasha. Mabait, matulungin, matalino at galing sa mabuting pamilya. Parehong nakakatanda, kapatid ang turing namin ni Atasha sa kanya. Maraming nangyari Christel na hindi ko na masyadong detalye. Nawala ang tita Atasha mo. Nung nagkita kami muli, hindi na kami tulad sa dati. Galit ako sa kanya at gusto ko nga siyang saktan, and I won't say the reason why dahil masyadong komplikado. Pareho na kaming naka-move on ni Atasha dito. To make the story short, parang isang movie, may kontrabida at bida, nagkataon na ako ang kontrabida sa pagmamahalan ni Atasha at Sancho. I was in love with your Tito Sancho at ginawa ko halos lahat para maaga siya mula kay Atasha, gusto ko din pasakitan si Atasha nung. Pero sumuko din naman ako nung ikinasal silang dalawa. Hanggang sa nagising na lang kami ng Tito Sancho mo na magkatabi at nakahubad. Alam kong may nangyari sa amin kasi ramdam ko na may gumalaw sa akin. Nabuntis ako at ikaw yun. Ginawa ko lahat para maaga si Sancho mula kay Atasha. Gusto kong panagutan ako ni Sancho dahil buntis ako. They even separated without knowing na buntis na rin pala si Atasha. Pero nagkamali ako Christel. Your father is obsessed with your tita Atasha mula pa nung bata kami, lahat ay planado niya. Siya ang gumalaw sa akin ng gabi yun at hindi si Sancho. His obsession with your tita Atasha leads to his death. Obsession runs in their blood. Buong pamilya niya ay namatay dahil dito. Kaya ba natatakot ka na baka mamana ko ang sakit nila? Failed union, and tears blurred my vision as I grappled with the finality of it all. The weight of broken dreams and lost love pressed heavily on my heart, leaving me to confront the raw, unfiltered agony of letting go. Christel, thank you for everything. I genuinely wish you all the happiness in the world. I believe you will find a man who is truly deserving of your love, someone who can reciprocate your affection and make you feel cherished. A man who will uplift you and bring positivity into your life, rather than causing any harm or sadness. My heartfelt wish is for you to experience all the beautiful things that life has to offer. I'm sorry for causing any trouble to you. Ito ang nakasulat sa isang papel na sabay na ibinigay ni Attorney Montenegro sa akin habang ibinigay niya sa akin ang dokumentong hawak ko ngayon. Galing daw ito kay Gray. Hindi ko napigilan ang luha ko sa nabasa ko. Tuluyan nang nag-sink in sa utak ko ang katotohanan na wala na talaga. Tapos na lahat ng tungkol sa aming dalawa ni Gray.
Nasaktan man ako pero nakaramdam din ako ng ginhawa. Masakit pero maginhawa. Habang nakaupo ako sa ilalim ng mga bituin at nakatingin sa mga ito, I thought something that I've just realized. Letting go wasn't just about being strong enough to move on, it was about truly understanding why it was necessary. I realized that it meant looking deep inside myself, trying to grasp the reasons behind why I needed to release certain things. It was about patiently uncovering the insights that would help me find peace and move forward in my life. Halos 2 linggo na akong nandito sa UK. Para hindi ko masyadong mapagtuunan ng pansin ang sakit na naramdaman ko hanggang ngayon, mas pinili kong tumulong sa lolo ko sa maliit na kumpanya nito, habang hindi pa ako pumapasok muli sa paaralan. Plano ko nang ipagpatuloy at tapusin ang huling kurso ko doon sa Pilipinas. Kailangan ko nang mag-mature at hindi puro sarili na lang ang iniisip ko. Kailangan kong kumayad at magkaroon ng magandang trabaho para sa batang dinadala ko. Ang anak ko ang maging inspirasyon ko para tuluyan akong makawala mula sa sakit na dulot sa akin ng kanyang ama. Aminado ako na masakit pa rin hanggang ngayon. Some nights, memories of Gray flood my mind without warning, catching me off guard and often bringing tears to my eyes. Moving on feels like an arduous journey, a challenging path I'm bravely traveled. Handa naman akong pagdaanan lahat ng hirap hanggang sa tuluyan na akong makapag-move on. I hold on to the belief that one day, I will emerge from the shadows of this pain, finding solace in the bittersweet smiles evoked by memories of Gray. Guys, your dad and I have an announcement to make. Si Mommy. Agad kaming napatingin lahat sa kanya. Nasa hapagkainan kami, kasama ang buong pamilya ko. What is that, Mom? My brother asked. Our family will soon have a new member. I am 2 months pregnant, masayang bulalas ni Mommy. Naging masaya naman ang lahat sa narinig nila kay Mommy. Kino-congratulate ng mga si Mommy. Ako lang yata ang hindi makahuma sa narinig ko. Buntis din kasi ako at hindi ko pa ito nasabi sa kanila. Ewan ko kung paano ko sasabihin sa kanila ang tungkol sa kalagayan ko. Pero wala naman sa plano ko na itago ito ng mas matagal pa. Christel, is there any problem? Tanong ni Mommy sa akin. Wala po, Mom, umiling ako. I was just surprised, but I am happy with what I heard. Congratulations to both of you and Dad, ngumiti ako. Totoong masaya ako sa sinabi ni Mommy. My mommy in her late 40s is pregnant again, habang nasa 60 na po naman si Daddy. Isa itong blessing sa kanilang dalawa, sa pamilya namin. Nang natuyo na ang buhok ko, napagpasyahan kong magbihis na. Ngayon araw na ito ay ang schedule ko sa isang obgyn. Ngayon pa lang ako magpapatingin sa doktor, pero sa tingin ko, 2 buwan na itong ipinagbubuntis ko. Pagkatapos nito ay plano ko ng arminan sa pamilya ko ang tungkol sa kalagayan ko. Nabuntis ako sa anak naming 2 ni Gray. Maya-maya lang, napaupo ako, bigla kasi akong nanghina na hindi ko maintindihan. Habol ko ang paghinga ko, para kasi akong kinakapos nito. I don't know what's happening to me. I can't understand why I'm feeling this way. I'm also anxious and I can't figure out why. I keep trying to calm myself down repeatedly. Hinaplos ako ang tiyan ko. Is the reason why I felt this way dahil sa masyado lang akong excited sa unang prenatal check-up ko. Sa unang beses na makikita ko ang baby ko through ultrasound. Ito ba ang dahilan? Lumanghap ako ng hangin at kinalma ko ang sarili ko. I ignore kung ano ang naramdaman ko at ipinagpatuloy ko na ang pag-aayos sa sarili ko, baka malate pa ako sa appointment ko. I don't have my own car here in UK. Pero nangako si Daddy sa akin na ibibili din niya ako pag magsimula na ang pasukan. Kaya mas pinili kong mag-book ng black cabs, para itong taxi sa Pilipinas. Nakahinto muna ang taxi dahil sa traffic. Dahil nasa urban parts kami ng UK kaya medyo problema talaga ang traffic dito lalo na napag rush hour. Para hindi ako mabagot, kaya napagpasyahan kong kunin ang cellphone ko, at nag-scroll ako ng S account ko. Pero kung alam ko lang kung ano ang bubungad sa akin, sana hindi na lang ako nagkamaling buksan pa ang S ko. Agad kasing bumungad sa akin ang tungkol sa nalalapit na kasal ni Sophie. Hindi na akong nagkamaling basahin pa ang caption, baka mas lalo lang akong masaktan. Mabilis kong tinapos ang ginawa ko. Isinilid ko muli ang cellphone ko sa bag ko.
Napasandal ako. My breathing was heavy. I tried not to be affected by what I saw. But it was hard not to be. It's easy to say that I'll move on, but even now, I'm still affected. I'm still hurting. Why is it so hard to move on? Ang katotohanan na ikakasal na sa iba si Gray ay parang libo-libong aspirin na itinusok sa puso ko. Ponting-unti ang sakit pero habang tumatagal mas lalo kong naramdaman ito. Sobrang sakit na parang gusto ko nang umiyak. And, in fact, I am crying. The tears just keep flowing, and I can't hold them back any longer. The sadness is too much to bear, and my emotions have taken over completely, leaving me unable to stop the steady stream of tears running down my face. Sana makalimutan ko na si Gray. Hindi naman epektibo ang orasayo ng albularyang pinuntahan namin ni Summer, hanggang ngayon kasi, naalala ko pa rin si Gray. It's as if my heart, wounded by intense misfortune, has been drenched with calamansi juice. The pain is sharp and searing, like pouring acid onto a deep, open wound. Bakit ganun? Bakit hanggang ngayon, naalala ko pa rin si Gray? Gusto ko na siyang kalimutan. Ayaw ko na siyang maalala. Wala akong ibang hiling ngayon kundi ang makalimutan ko na si Gray. Gusto ko nang makalimutan ang lahat ng tungkol sa kanya. Pinaandar na ng driver ang taxi. Maya-maya lang, biglang umulan ng malakas na parang nakikipagsimpatya sa akin ang langit. Kung gaano kalakas ang ulan, ganun din siguro kalakas ang luha ko. Maya-maya lang. Sir, what happened to you? Tanong ko sa taxi driver. May kakaiba kasing nangyari sa kanya. Kitang-kita ko ang pagsapaw niya sa dibdib niya at pagkangiwi sa mukha niya na parabang may masakit sa kanya. I'm okay, ma'am, there's no problem. Are you sure? Paniniguro ko. Yes, I can manage. It's just the taxi swerved as he suddenly clutched his chest. Stop the taxi, sir. I'll drive. I'll take you to the hospital, I panickedly said. But before he could stop the taxi, another vehicle was approaching us, and I felt the impact as it collided with the taxi. Wala akong maramdaman, hindi ko ramdam ang katawan ko, ang diwa ko ay parang naglalakbay sa nakaraan na nangyayari sa buhay ko. Habang bumabalik ako na parang nanaginip sa nakaraan ko, may mga pangyayari na tinanggihan kong balikan dahil ayaw kong maging bahagi pa ang mga ito sa akin, at ang lahat ng iyon ay may kinalaman lang sa isang tao. Isang tao na ayaw ko nang maalala, kahit ang pinakaliit-liitan na detalye sa kanya. Pati ang mga pangyayari sa buhay ko na may kinalaman sa kanya ay tinanggihan ko nang balikan, gusto ko nang ibaon ang lahat ng iyon sa limot na parang hindi ko siya nakilala. Ayaw ko na siyang maalala. Ayaw ko nang maalala ang kahit anong tungkol sa kanya. Goodbye Gray. Huling sinabi ng isip ko bago ko tuluyan ipinikit ang mga mata ko. Samantala, Christel. Napabalikwas ng bangon si Gray nang napaginipan niya si Christel. Gabi-gabi pala niya itong napaginipan pero kakaiba ngayon, para kasing namamaalam ito sa kanya. At hindi niya kayang ipaliwanag ang kabang naramdaman niya. Habol niya ang paghinga niya dahil parang kinakapos siya nito. Umalis siya mula sa kama, at humakbang siya palabas sa kwarto niya, diretso palabas sa bahay. Gusto na naman niyang magmura nang napagtanto na naman niya na nasa isla pala siya at halos isang buwan na siyang nandito. His parents tricked him. Nagawa siyang dalhin ng mga ito sa isla na pagmamay-ari ng pamilya niya. At iniwan na lang siyang basta ng mga ito dito. Wala naman problema sa isla, safe naman dito, at wala naman siyang problema sa pagkain niya. Ang problema lang talaga ay walang signal sa lugar, walang internet, ni hindi na niya alam sa kung ano na ang nangyayari sa mundo. At mukhang hindi pa siya makakadalo sa kasal ni Shachar at Sophie. Hindi din kasi siya makakaalis dito dahil wala siyang magagamit sa pag-alis niya. Parang ikinulong siya ng mga magulang niya dito. At ewan niya kung kailan maisipan ng mga ito na kunin siya. Ang sabi ng daddy niya ay makakaalis na daw siya dito pag magawa na niya ang buong plano ng development ng isla ng ito. Engineering talaga ang kursong natapos niya at kumuha lang siya ng unit sa business management para sa kumpanya ng pamilya niya. Ginawa naman niya ang sinabi ng daddy niya pero nababagot siya sa lugar na ito kaya nahihirapan siyang gawin ng maayos ang trabaho niya. At galit na galit talaga siya sa ginawa na ito ng mga magulang niya.
Dinala siya ng mga ito dito, siniguro ng mga ito na hindi niya mapipigilan ang annulment nilang dalawa ni Christelle. Nagdadalawang isip siya, napaisip kung gusto ba talaga niya ng annulment. Gusto sana niyang makausap si Christelle para magkaliwanagan silang dalawa pero laging nakaharang ang mommy nito sa kanya. Halos lumuhad na nga siya sa harapan nito, makausap lang niya ang anak nito pero talagang ayaw nitong iharap sa kanya ang anak nito. Hindi na siya nakapasok kahit sa gate man lamang ng mansyon ng tito at tita niya. Ilang araw din niyang anabungan si Christelle sa labas pero hindi talaga ito lumalabas sa mansyon ng tito at tita niya. Wala naman siyang makuhang tulong mula sa mga pinsan niya na sina Summer at Savvy. Pakiramdam niya pinagkaisahan siya ng lahat pati na ng mga magulang niya. Ang plano niya ay i-delay ang annulment nilang dalawa ni Christelle. Gusto muna niyang makausap ito. Pero nilanglang siya ng mga magulang niya kaya hindi na niya nagawa ito, dahil hindi siya makakaalis sa isla ito. Hindi na nga niya alam kung ano ang nangyayari sa annulment nilang dalawa ni Christelle. Kaya naiinis siya. Kung kailan napagpasyahan niyang aayusin ang lahat ng tungkol sa kanila ni Christelle, saka naman siya hindi paniniwalaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Frustrated na siya. Gusto na niyang umalis sa isla ito. Kaharap niya ngayon ang mommy niya, sa wakas naisipan na rin ng mga magulang niya na balikan siya dito sa isla. I can't believe you, Mom, how could you do this to me? Masama ang loob niya. I'm sorry, son. Wala kaming naisip ng daddy mo na paraan para tigilan mo na si Christelle. Hindi niyo ako binigyan ng chance para ayusin ang problema ko. Nangialam kayo ni daddy. Kailangan na namin manggialam. Mali kami dahil hinayaan namin kayong dalawa ni Christelle, kaya kailangan na namin manggialam. Ayaw ka nang makita at makausap ni Christelle, ayaw ka na nga niyang maalala. We just granted her wish. Ang ikulong ako sa islang ito. Oo. Kasi matigas ang ulo mo, Gray. Mas lalo siyang na-frustrate sa pinag-uusapan nilang dalawa ng mommy niya. Oo nga pala, tuluyan ng napaawang bisa ang kasal niyong dalawa ni Christelle, halos 2 linggo na rin at nandun na siya ngayon sa UK. Napaawang ang labi niya sa narinig. Parang may bomba na biglang sumabog sa harapan niya. Ito ang dokumento patunay na wala ng bisa ang kasal niyong dalawa. Ibinigay nito sa kanya ang isang envelope, nanginginig siyang tinanggap ito. At may sulat nga pala si Christelle sa'yo, isang papel naman ang ibinigay nito sa kanya. Tinanggap naman niya ito at agad binasa. Gray, I've come to a point where I no longer wish to see you. I sincerely hope that our paths never intertwine again. I earnestly plead with you to refrain from appearing before me. Being around you isn't beneficial for me. Thank you for understanding. My greatest wish is for your happiness and well-being. Ayaw na talaga siyang makita ni Christelle at tuluyan na talaga itong bumitaw sa kanya. Ayaw na nito sa kanya at wala na siyang magagawa. He was the reason why Christelle finally let go of him. Personal interest project. Ito ang ginagawa nilang dalawa ni Shachar ngayon. Dahil interest ng pinsan niya na pag-aralan ang mga traditional healing, kaya isang albularya ang kaharap nila ngayon para interviewin. Ipinaliwanag nito sa kanila ni Shachar ang iba't ibang klaseng panggagamot nito na mas epektibo pa daw sa gamot na ibinibigay ng mga doktor sa hospital. Hamaba pa ang usapan nila ng albularya hanggang sa humantong ang usapan sa love spells na kaya daw gawin nito. 100% daw epektibo at talagang mai-inlove daw ng sobra ang taong pinagayuma dito. Hindi na daw kailangan na may ipainom pa sa taong ginayuma dahil isang picture lang daw at orasayon ay sapat na para magayuma ang isang tao. Sige Manang, patunayan mo nga sa akin ang galing mo sa love spells, may ipapagayuma ako sayo. Nakangiti niyang sabi kay Manang Albularya. Gago, hindi mo na kailangang ipagayuma pa si Sofia, halatang gustong gusto ka na niya. Natatawang sabi ni Shachar sa kanya. Hindi na siya nagkomento sa sinabi ni Shachar, hindi naman kasi si Sofia ang gusto niyang ipagayuma sa albularya, kung totoo ngang may gayuma at kung totoo man, effective kaya ang gayuma nito. Isang babae na hindi pa niya nakilala sa personal ang gusto niyang subukan na ipagayuma dito. Isang babae na gustong-gusto na niya kahit sa picture pa lang niya nakita. Si Sofia ay matalik na kaibigan nilang dalawa ni Shachar simula pa nung mga bata silang dalawa. May kakambal si Sofia na Sophie ang pangalan na kaibigan din nila. Masyadong malapit sa kanya ang magkakambal na sina Sofia at Sophie,
lalo na si Sofia, kaya marami ang nag-aakala na may namagitan sa kanilang dalawa. Hindi din niya itinama ang inakala ng nakakaraming nakapaligid sa kanila na may gusto siya kay Sofia, lalo pat ipinagkalat ni Sofia sa nangako siya dito na pakakasalan ito balang araw. Truth or dare lang naman yun at alam ni Sofia na ginawa lang niya ang dare sa kanya. Wala talagang namagitan sa kanilang dalawa ni Sofia. At hindi siguro hihigit sa pagkakaiba ng maramdaman niya kay Sofia dahil may babae na siyang nagugustuhan. Isang babae na nakita lang niya sa isang picture at hindi pa talaga niya nakilala sa personal. Lagi nga niya itong inistalk sa Facebook 00K mula nang nakita niya ito. At madalas talaga ang pagkukwento niya sa mga K-barkada niya tungkol sa may nagugustuhan na siyang babae, pero inakala naman ng mga ito na si Sofia. At sa totoo lang, hindi naman niya itinama. Pag malaman ng mga ito ang totoong istorya baka pagtawanan lang siya dahil para siyang baliw na nagkagusto sa babaeng hindi pa niya nakikita sa personal. Hoy, ano yan? Ibang babae yan. Sino yan? Tanong ni Shachar sa kanya nang nakita nito ang picture na kinuha niya, kasama ng picture niya. Hindi niya ito sinagot. Teka lang, parang nakita ko na ang picture na yan. What the F***? Kinuha mo yan. Siya ba ang babaeng nagugustuhan mo? Laking mata si Shachar. Isang ngiti lang ang isinagot niya sa pinsan saka siya bumaling sa albularya. Kung totoong magaling ka nga sa love spells, gusto kong main love sa akin ang babaeng ito. Yung sobrang in love na parang ako na lang ang natitirang lalaki sa mundo. Gusto kong maging bahagi kahit ng bawat paghinga niya, na parang ikakabaliw niya ang pagmamahal niya sa akin. Ang sabi niya dito, pag magawa mo yan, bilib na ako sa iyo at maniniwala na ako sa mga ganyan. Nakangisi niyang dagdag, hindi ako makapaniwala na sa sobrang gwapo mo, naisipan mo pang gamitan ng love spells ang babaeng ito. Lakas na loob ang kailangan mo. Torpe ka yata, ang sabi pa ng albularya sa kanya. Gawin mo na lang ang sinabi ko para mapaniwala mo ako. At para mapabilib mo ako. Kung ganun, ikaw ang masusunod iho. Kinuha nito ang picture niya at ng babae, at sinimulan nito agad ang sinasabi niya. May mga orasayon itong binibigkas na hindi niya maintindihan dahil ibang lengguwahe. Later, bro, ano yung ginawa mo kanina? Hindi ka ba nakatatakot sa maging kalabasan ng pinagawa mo? Pagtutuong magaling sa paggagayuma si Aling Tezang, hindi ka ba natatakot na may babaeng maging obses sa'yo? Si Shachar, nasa loob sila ng kotse, paalis na sila sa lugar. Tumawa lang siya sa sinabi nito. Hindi naman siya naniniwala sa mga albularya at sa sinasabing love spells nito sa kanya. Ewan niya dito sa pinsan niyang si Shachar, pangarap nito ang maging doktor pero naniniwala ito sa mga albularya. Pero kung sakasakaling totoo ang sinasabi ng albularya na love spells, makakabuti iyon sa kanya. Hindi na siya mahihirapan para mapaibig ang babaeng nagugustuhan niya. I can't believe that you actually believe with what that albularya said. Come on cousin, hindi totoo ang mga love spells, natatawa niyang sabi, habang busy siya sa pagmamaneho. We don't know. Hindi mo dapat itinitest ang kakayahan ng mga katulad nila. Tandaan mo, noong unang panahon, nung hindi pa uso ang mga doktor, sila ang inaasahan gagamot sa may mga sakit. Gamit lang ng kakayahan nila, sa mga herbal medicine, napagaling nila ang mga pasyente nila. Bro, naniniwala ako sa mga herbal medicine pero sa mga love spells, yung kaya mong utusan ang damdamin ng isang tao gamit lamang ang orasayon, yan ang hindi ko kayang paniwalaan. Pero kung main love nga sa akin ang babaeng yun, makakabuti yan sa akin. Aniya sa pinsan. Biglang tumahimik si Shachar kaya napalingon siya sandali dito. Seryoso ang mukha nito. Kailangan mong sabihin kay Sofia ang tungkol dito, Gray. Huwag mo siyang paasahin na magugustuhan mo siya ng higit pa sa isang kaibigan. Baka masaktan lang siya, ani nito. Hindi niya alam kung paano sagutin ang pinsan niya. Gusto niyang sabihin kay Sofia ang tungkol dito at aminin dito na kaibigan lang talaga ang turing niya dito pero hindi niya alam kung paano sabihin ito kay Sofia. Magkaiba sina Sofia at Sophie, masyadong inaalagaan ng mga magulang nito si Sofia dahil may sakit sa puso si Sofia at maraming bawal dito. Natatakot siya na pagsasabihin niya dito ang totoo, baka masasaktan ito at aatakihin ito sa sakit nito, tulad nung sinabi niya dito noon na may crush siya. Bigla na lang itong inatake, kaya natatakot na siyang magtapat dito.
Pero plano naman niyang sabihin kay Sofia ang tungkol dito, humahanap lang siya ng tamang tiyempo. Sophie and Sophie A 16th birthday. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga kaibigan niya, masyadong busy ang mga ito. Well, kaarawan nga pala ngayon sina Sophie at Sofia. At kahit birthday pa ng dalawa, hindi niya mapigilan ang sarili na maglasing. Nakita kasi niya sa post ng nagugustuhan niyang babae kanina na may nagugustuhan na pala itong lalaki. At naiinis siya. Nagseselos siya kahit hindi naman dapat. Mukhang niloko lang talaga siya ng albularya. Hindi naman epektibo ang sinasabing love spells nito dahil kung epektibo iyon, hindi sana nagkakagusto ngayon sa ibang lalaki ang nagugustuhan niyang babae. Inis na inis siya at sa alak niya ibinuntan ang galit niya. Maya-maya lang, laking mata siya nang tinawag ni Sofia ang pangalan niya at pinapupunta siya nito sa harapan ng lahat. Gulong-gulo man pero pinagbigyan niya ito. Nilapitan niya ito. Gray, anito nang tuluyan na siyang nakalapit dito. Kunot noo parent siya, litong-lito sa inasta nito. Gray, gusto ko lang malaman mo na gustong gusto kita. I want more than just friendship with you. I know you feel the same way too. I want us to take the next step together. I want you to be my boyfriend, Gray. Do you want me to be your girlfriend too? Frustrated siya, lasing at hindi pa tuluyang nag-sink in sa isip niya ang nangyayari. Sofia, listen to me. I don't want more than friendship with you. There's another girl that I like, and she's the only one I'm interested in. I see you only as a friend, and my feelings for you won't go beyond friendship. Frank kanyang sabi dito at wala siyang pakialam sa paligid. Huli nang napagtanto niya na nasa harapan pala sila ng maraming tao. Napahiya si Sofia sa sinabi niya, may kumukuha pang video sa nangyari. Ilang minuto pagkatapos ng pagtatapat ni Sofia sa kanya at napahiya naman ito, iba't ibang masasakit na comment ang natatanggap nito mula sa viewers dahil nakalive pala sa social media ang pagtatapat nito. Dahil sa pagkapahiya, nagtatakbong umalis si Sofia, hindi na nila ito napigilan nang sumakay ito sa kotse. Sinundan niya si Sofia, sinundan niya ang kotseng minamaneho nito. Kitang-kita niya ang pangyayari, kung paano ito nabangga. Mabilis siyang lumabas mula sa kotse niya para iligtas si Sofia. Hindi niya ito kayang kunin mula sa kotse nito dahil naipit ito. Sinubukan niyang tulungan ito pero hindi niya ito kayang kunin mula sa pagkakaipit nito. Gray, gustong-gusto kita ani nito sa nanghihinang tinig. Please don't talk, Sofia. Malapit na ang rescue, ani niya dito. Mangako ka Gray na hindi mo ako kakalimutan. Namamahalin mo din ako. God, what did you say? Please. Tila nahihirapan na sambit nito. Puno na ng dugo ang mukha nito at may luha na rin ito sa mga mata. Oo, nangangako ako, Sofia. Ay ikaw lang. Ikaw lang ang magmamay-ari ng puso ko, pangako niya dito na hindi na niya pinag-iisipan pa. So please, be strong, you'll be fine. Please, kailangan mong lumaban, napatulo na ang luha niya. Mahalaga si Sofia sa kanya. Kaibigan niya ito.